Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sinailalim sa state of calamity ang mga bayan ng Boac at Buenavista sa Marinduque dahil sa tumataas na kaso ng rabies. Ayon sa Provincial Veterinarian, nagsimula ang outbreak sa Boac hanggang sa kumalat sa iba't ibang lugar sa probinsya. Sa Marinduque, 89 na ang naitalang kaso ng rabies sa aso. 2 residente naman ang namatay dahil sa nasabing sakit. Nagsasagawa na raw ng mass vaccination sa mga aso at pusa roon. Mahigpit na ipinagbabawal ni bagong PNP Chief Romel Marbil ang paggamit ng cellphone ng mga pulis habang naka-duty. Ang kay Marbil, pwede lang mag-cellphone ng mga pulis kung may kinalaman ito sa kanilang tungkulin. Binigyan din ni Marbil na hindi kailangan magdeklara ng war on drugs. Target nilang maibaba ang drug crime sa mga komunidad, ngunit hindi raw ito idadaan sa paramihan ng naaresto. Hindi rin magbabala sa si Marbil ang mga tauhan sa PNP para daw hindi maging unstable ang mga police unit. Ayaw rin ang bagong PNP chief sa one-strike policy o yung pagsibak agad sa mga pulis sa isang pagkakamali lang. Hindi raw pagkakamali kundi kapasidad ang pagbabasihan kung mananatili sa pwesto ang pulis. Babawasan din daw ang oras sa flag raising ceremony at parada para mas maaga makapagbigay serbisyo sa publiko. Kahit bawal, lantaran pa rin ang pagparada ng ilang motorista sa mga bawal na lugar sa Metro Manila. Narito po ang aking unang balita. Malinaw ang isinasaad ng karatulang ito. Bawal pumarada anumang oras, kundi ituto ang sasakyan. Pero kahit saang lane ka man bumaling, may mga nakaparada pa rin na tila walang pake. Ang mga jeep nga raw na ito, iniwan ng may-ari ng magbakasyon itong Semana Santa. Ang iba naman, gumilid lang daw ng saglit. Merienda lang sana. Apo. Saglit lang naman po. Gumaya lang ma'am kasi marami naman nakapark. Na-flat po. Nagpa-vulcanize po ng gulong. Sumabay na din po kumain. Pati mga tindahan dito na rin ipinwesto sa kalsada o di kaya sa pedestrian area. Kahit madalas daw silang sinisita. Sinisita naman po. Wala pong pagkakitaan sa ibang lugar. Ang resulta, bumabagal ng husto ang daloy ng trapiko. Maya't maya naman daw ang pag-iikot doon ng mga bantay bayan ng Barangay Magallanes. Pero limitado lang din daw ang kanilang magagawa. Sinisita po namin yon. Kasi number one, hindi po talaga dapat sila pumarada doon. Sa ngayon po, wala po kami pinanghahawakan na ordinance violation receipts. Dahil nagkaroon ng unified ticketing system, parang cat and mouse. Pasado alas 3 ng hapon, oras ng labasan ng mga estudyante sa isang eskwelahan dito sa may Chino Rosas Extension. Kaya naman kung makikita po ninyo, pila-pila na rin ang mga sasakyang magsusundo sa mga bata. Pero sa nakikita po natin, imbes na tuloy-tuloy sila makapasok sa eskwelahan, ang nangyayari po, natetenga muna sila rito sa isang lane ng kalsada. Kaya imbes na 2 lane ang magamit ng mga motorista, isa na lang po ang umuusad. Tapos pagbaling nyo pa sa tapat, meron pang mga nakaparada kahit bawal naman. Nanghingan ko ng pahayag ang isa sa mga eskwelahan kung saan mas mabigat ang traffic. Kasi po, puno po ma'am eh. Pagka pumapasok naman po kasi yung pick up po namin. Nag-pick up na po ma'am. Nakikipag-ugnayan na raw sa MMDA ang Barangay Magallanes. Given yung namin ma'am, yung resources namin, limited po yung personnel namin. So, hindi namin kaya 24 hours na nandun. Hinihikayat ng MMDA ang mga traffic bureau ng mga lungsod na magsumite na ng pangalan ng kanilang mga enforcer para ma-deputize sila. Pero pagdating daw sa barangay, kasi there's no protocol yet as regard to deputizing them na pwede sila mag-issue ng paniket. But then again, on our part of the Metropolitan Manila Development Authority, constantly ino-operate natin yung area na yan. With the cooperation also with the local PNP, sila rin naman, they're doing their part, no, na naninita sila. And also, they do issue mga violation tickets. marami naman ang natiketa ng MMDA na iligal na nakaparada sa bangketa ng Mel Lopez Boulevard sa isinagawa nilang clearing operation. Ang mag-asawang ito pilit na pinipigilan ng MMDA na kunin ang kanilang tricycle dahil ito raw ang kanilang ikinabubuhay. Hinarangan pa nila ang tow truck para di ito makaalis. Pero tino pa rin ng MMDA ang kanilang tricycle. Paliwanag ng MMDA, everyone needs to make a living, but lagi natin pinapaalalahanan din na ang paghahanap buhay dapat po yan ilagay sa tamang paraan at lalong-lalo po sa tamang lugar. Noong nakaraang linggo, mataas ang presyo ng isda dahil Holy Week. Kumustahin natin kung may paggalaw ba sa presyo ng mga yan
sa unang balita live ni James Agustin. James, may nabago bang presyo? Gang, good morning. Malaki ang binaba ng presyo ng ilang isda kung ikukumpara noong nakaraang linggo. Mas marami raw kasi ang supply nito ayon sa mga nagtitinda. Mabibili sa 280 pesos ang kada kilo ng alumahan, galunggong at tulingan sa Kamuning Market sa Quezon City. 160 pesos per kilo naman ang tilapia, habang 240 pesos ang bangus. Sa Mega Q-Mart, 160 pesos per kilo ang galunggong, habang 180 pesos per kilo ang tulingan. 200 pesos naman ang alumahan at patambaka. Mabibili ang tilapia sa 130 pesos per kilo, habang ang bangus ay naglalaro sa 175 pesos hanggang 185 pesos ang kada kilo depende sa laki. Sabi na nagtitinda, bumaba ng 40 pesos hanggang 50 pesos ang presyo ng kada kilo ng isda kung ikukumpara noong nakaraang linggo na Semana Santa. Tumagsa po ang isda natin ngayon, kaya mas murang isda ngayon. Last week pa mataas? Mataas po kasi kukunti lang ang dating. Ngayon, mas marami na po. Kaya mas mura. Pag mura ang kuha namin, mura din ang bintahan namin. Si Rose dito namimili ng mga isda na ibebenta rin niya sa kanyang pwesto sa Rizal. Siyempre, mas maganda, mabili, pag mura. Pag mataas, wala. Albeta. Bumili naman si Ronnie ng mahigit 1 kilo ng isda na ipapaksiw daw niya para sa pananghalian. Maganda pang masa. Medyo makaka-recover na. Dati mahal eh. Samantala, ikan, bumaba rin ang presyo ng pusit na 200 pesos per kilo na lang, habang yung hipon naman po hindi gumagalaw ang presyo sa 450 pesos hanggang 500 pesos per kilo, depende yan sa klase. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. May paalala ang Department of Energy kaugnay sa price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity. Epektibo ang price freeze sa LPG at kerosene sa loob ng 15 araw simula nang ipatupad ang state of calamity. Ipatutupad naman ang rollback sa presyo ng mga produkto ngunit bawal ang taas presyo. Alinsunod sa Price Act, anuman negosyo na hindi susunod sa price freeze ay maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon o pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Sa ngayon, nasa state of calamity ang Iloilo City at probinsya ng Iloilo maging ang Cavite Province dahil sa Pertazus outbreak. State of calamity rin sa San Andres Romblon dahil sa epekto ng El Nino. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang mga kaso ng pertussis sa bansa. May mga banta rin sa kalusugan ngayong mataas ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa. At kaugnay mga panayan po natin si Health Undersecretary at tagapagsalita po ng DOH Dr. Eric Tayag. Dr. Tayag, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Unahin muna natin itong pertussis po. Dumarami yung kaso. Nasang estado ho ba nito? Alarming ho ba o kontrolado po natin ito? Una, Igan, ang kabuuang tala na nilabas po ng Kagawaran ng Kalusugan mula January 1 hanggang March 23 ay umabot na po sa 862 na mga kaso sa buong bansa. Opo. At sa bilang na ito, 49 po ang naiulat na namatay. Ngayon po, ang pertussis ay alam naman natin na ang mabilis mahawa po dito ay mga baby. Nagkataon naman ang proteksyon laban sa pertussis, may bakuna po tayo, pentavalent 5-in-1, na binibigay umpisa 6 weeks of age. Kaya lang, marapit nang maubos po yung bakuna, nagkukulang na po. May kinalaman din po yan sa pandaigdigang kakulangan. Bagamat kami ay bumili na through the UNICEF po at ang balita po ay naghihintay po kami kung kailan ito makakarating sapagkat ito ay kukunin din po nila sa mga manufacturers po. Pang baby lang po ba ito o pati yung mga may edad na? Yung 5-in-1 po ay pang-baby lang, wala pang 12 months bago mag-first birthday. Opo. Doon sa may edad na po ay ibang klaseng pertussis-containing vaccine po ang kailangan at yan ay hindi po available sa Department of Health. Opo. So ano po, yung ibang lugar ho nagdeklara ng outbreak, tama ho ba, Yusek?
Oo, nauna na yan ang Quezon City at ang aming kalihim, Secretary Ted Herbosa, ay pinapaabot sa marami na tingnan mabuti yung datos po ninyo. Baka mamaya sa ilang barangay lamang po yan, kaya yung outbreak ay doon lamang po sa mga apektadong barangay. Opo. Para na sa ganun po, malinaw po ang pagdideklara nyo po ng outbreak. Opo. So sa pangkalahatan, Yusek, under control po ito? Hindi natin masasabing under control sapagkat nadadagdagan Kumakalat pa. yung bilang. Subalit, maaari naman makapag-ingat po marami sa atin. Ang proteksyon po natin mga baby, yung may konting sipon dyan, ay magmas na po kayo para na sa ganon. Yung mga baby bata dyan hindi mahawa. Kasi may isang kaso lang po dyan, baka lahat ho maghawa-hawa po. Opo. May gamot hong antibiotics. Para doon sa nagtatanong sa amin, may gamot ba to? Meron po. Sa tala ng DOH, ilan na po ba namatay? 49 po mula January 1 hanggang March 23. Opo. Sabi po ng Philippine College of Physicians, mainam daw na magpa-booster kontra pertussis yung mga nakakatanda. May booster po ba tayo? May booster hindi available sa Department of Health. Okay. Kine-check namin kung yan ay available sa Mercado po. Opo. Yung immunization po sa mga kabataan panlaban sa iba pang sakit. Ayan, kamusta po pagbabantay ng DOH? Ang mga bakuna po ng Department of Health sa mga kabataan, sa mga edad 9 to 11 years old po, sa mga batang babae po, ay may kinalaman sa proteksyon laban sa cervical cancer. Yan po ang human papilloma virus vaccine. Siya nga pala ng Igan, magsasagawa kami ng cervical cancer screening para sa ganon ay maproteksyon na natin mga kababaihan na hindi po magkaroon nito po. Available sa mga health center po yan? Yan po ay lulusad po namin. Abangan niyo po ang aming advisory po. Opo. Rabies tayo, Yusek. Ano na balita? Nasa state of calamity yung mga bayan ng Boac at Buena Vista sa Marinduque. Binigyan din ng Department of Agriculture kasi ang nireport naman nila doon ay hindi naman mga aso yung may rabies, kundi may mga baboy daw di umano. Inintay pa namin ang report ng Department of Agriculture kasi igan dito sa ating bansa, ang rabies karaniwan ay sa kagat po ng aso na may rabies. Sa ating bansa mula January 1 hanggang March 16, may naitala na po tayong 84 na kaso ng rabies. Ibig sabihin yan, dahil nakamamatay ang rabies, namatay na po ang mga naiulat na yan. Kaya nga po, pag nakagat kayo ng aso, hugasan nyo kagad yan ng tubig at sabon. Huwag kayo magmadali hanggang 15 minutes. Nasa laway po kasi yung virus. Opo. Tapos kumonsulta kayo sa Animal Bite Center at doon magdidesisyon ng doktor kung kailangan yung bakunahan at kumplitoin nyo po yung bakuna ayon sa schedule na ibibigay po. Okay. Ngayon po sobrang init. Yung mga heat index, ano pong mga sakit ang posibleng dapat natin bigyan ng pagbabantay? Kalaban natin yung init sapagkat marami sa ating mga kababayan ay maaring magkaroon po ng heat exhaustion o baka mauwi pa yan sa isang emergency ang heat stroke. Kaya nga, pinag-iingatan lahat. Importante, Igan, ang pag-inom po ng tubig. Yes. Sapagkat dyan ay makakatulong. Huwag niyong kalilimutan po yan. At yung iba naman po na talagang init na init at walang mapagsilungan, walang nadalang payong, nasa kalsada parate, kumuha kayo ng tubig kahit sa malalim na lalagyan. Babad nyo lang yung kamay nyo ron kasi kung saan merong pulso, ay makakaramdam na po kayo ng ginhawa po kahit papano po. Kuto, Yusek. Pinag-usapan nating kuto, yan po ay binalita po ninyo at maraming salamat po para paalalahanan po na ang sino man may buhok po ay maaari magkaroon ng kuto. Ito ay nakakahawa, lalo na yung pinaghigaan, yung sinuot natin sombrero, ginamit natin suklay. Kung yan ay pasalin-salin, dyan po maaaring mahawa ng kuto. May mga gamot po sa kuto.
At huwag kayong basta natanggal niyo yung puto, tapos na po kasi may mga lisa pa po yan. May mga itlog na hanggat nandyan po sa ulo natin, ay hindi po kayo mawawalan ng puto po. Opo. May halos 2,000 namang naitalang kaso ng dengue sa Western Visayas. Kamusta ho ang dengue situation natin sa ibang lugar? Okay, ang dengue po natin ay pumalo na sa higit 36,000 po ang mga kaso. Sa darating na Hunyo po at mas maaga pa ay sinisimulan na namin ang dengue campaign kasi lalong tumataas yan, Igan, sa panahon ng mga tag-ulan. Tag-ulan, oo. Pero yan, patunay na kahit wala pa yung tag-ulan, may mga kaso na po tayo. Kasi may ilang lugar tayo sa ating bansa na nag-uulan at dahil sa El Nino ay nag-iimbak ng tubig na alam nyo naman na yung lamok na nagdadala ng virus ay yan po ang kailangan po nila para makapaglagok ng itlog. Okay. Kaya para makaiwas po dyan, hanapin ang mga maaaring paglagakan ng itlog ng mga lamok. Ay yun, pwedeng nasa halaman yan, nasa alulod, sa lumang gulong. At kung hindi naman magagawa po yan, wag po tayong makagatsanan ng lamok. Kaya meron tayong mga mosquito spray at iba pang paraan para hindi tayo makagat. At kung alam niyo po yung sintomas, lagnat po yan, may rashes, kung konsulta po kayo, makukumpirma po yan. Mag-umpisa na po kayong mag-oral radiation salt solution po sapagkat yan ang pangunahing maaaring ibigay sa isang pinagsususpetsahan na may dengue po. At syempre, yung fogging, pinaplano po yan, hindi basta po kayo nag-i-spray. Opo. Yusek, sa El Nino, yung mga ospital ba natin ng gobyerno, hindi nagkakaproblema sa supply ng tubig? Sa ngayon, minomonitor namin yan. Wala namang nare-report na may mga ospital po sa Kagawaran ng Kalusugan na may ganon. Sapagkat nagkaroon po kami ng El Nino Summit kung saan pinag-usapan po yan at kung paano ang dapat mangyari para mga serbisyo na sa ospital ay tuloy-tuloy po at hindi po masasakripisyo lalo na kung merong brownout o kung kailan ang tubig ay mahirap na pong magkaroon at yan po ay nasa plano na ng mga ospital. Sa pakikipag-ugnayan po sa pamalang lokal kung nasa saan po yung mga ospital. Opo. Ay maraming salamat, Health Undersecretary and Spokesperson, Dr. Eric Tayag. Ingat po kayo. Igan, maraming salamat. Bago ako magpaalam, ang aming kalihim, Secretary Tender Bosa, ay paulit-ulit po na ang pagbabakuna po ay mahalaga sapagkat ito ay makakaligtas po ng mga buhay. Maraming salamat po. Salamat. May kasunduan man o wala ang Pilipinas sa China kaugnay sa pagpapaalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hindi raw dapat malimutan ng Pilipinas na ang mga iligal na ginagawa ng China ang pangunahing banta sa ating karapatan sa West Philippine Sea, sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. May unang balita si Chino Gaston. Mahigit isang linggo matapos ang pambobomba ng tubig ng mga barko ng China sa Unay May 4 sa Ayungin Shoal, may babala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pinalutang na sinasabing gentleman's agreement umano sa pagitan ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sabi ni Teodoro, huwag daw magpadala sa tinawag niyang propaganda ng gobyerno ng China kung saan nililihis ang usapin palayo sa kanilang mga iligal na aktibidad. Hindi raw dapat kalimutan ng mga Pilipino na ang pangunahing banta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay mga iligal na aktibidad ng Chinese government. Ang sinasabing gentleman's agreement nanggaling sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque kung saan nangako umano ang Pilipinas na hindi magpapadala ng repair material sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at ang hindi daw pagtalima nito ng Pilipinas ang dahilan ng pangaharas ng China. Pero itinanggi ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang kasunduang ito at sinabing walang ganong kasunduang pinasok ang dating Pangulo. Nakipag-usap din si National Security Advisor Eduardo Año sa National Security Advisor ng Amerika na si Jake Sullivan tungkol sa mga pagmamalupit ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Sa pahayag ng White House, muling idiniin ng Amerika
na nananatiling matibay ang kanilang suporta sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sabi ni Presidential Assistant on Maritime Concern Secretary Andres Centino, sa tuwing may resupply mission sa ayungin ng Pilipinas, hindi raw bababa sa 10 barko ng China ang rumiresponde. Mas marami at agresibo aniya ngayon ang China. Ang mga warship ng Chinese People's Liberation Army Navy, bagamat hindi nangaharang, mas malapit na raw na nagmamasid. In the past, there were fewer numbers of vessels, but now it has increased in number. The distance from where they start blocking or challenging has been farther out, unlike before. It caused already harm and injury. We have observed an increase in the aggression. May ipatutupad raw na countermeasures ang Pilipinas. It will be comprehensive. We will, I think we'll just have to wait for the council to be convened. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, sa ilalim ng international law, ang salitang countermeasures ay pwedeng mga hulugan ng iba't ibang aksyon. It doesn't necessarily mean that we were going to be entering into a fight. It can include everything from talking with your friends and allies to impose joint actions against that offending state, no? As well as taking legal actions. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Magandang umaga mga kapuso. Isang pambihirang planetary alignment ang ating masasaksiyan bukas. Ayon sa Pag-asa, pasado alas 5 ng umaga bukas, makikita na mistulang nakahilera sa kalangitan ang mga planetang Venus, Mars at Saturn. Kung gagamit tayo ng high-powered binoculars o telescope, masisilayan ding nakahilera ang planet Neptune. Mga kapuso, pumili lamang kayo ng tamang lugar kung saan mas malawak niyong makikita ang kalangitan para ma-enjoy ang pambihirang planetary alignment na yan. Ako po si Anjo Pertiara. Know the weather before you go. Para mark safe lagi, mga kapuso. Kasama ang isyu ng Pilipinas at China sa South China Sea sa mga pinag-usapan sa telepono ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa isang mataas na opisyal sa Amerika na hindi pinangalanan ng Reuters, nagbabala raw si Biden tungkol sa mga anyay delikadong aktibidad ng China laban sa mga barko ng Pilipinas na paglabag daw sa international law. Sabi pa ng White House, iginiit ni Biden kay Xi na dapat sundin ang rule of law at freedom of navigation sa South China Sea. Nagkasundo naman daw sina Biden at Xi na pananatilihin nilang bukas ang komunikasyon ng Amerika at China para maiwasan ang gulo. November 2023, huling nagkausap ng personal sina Biden at Xi sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Eto na, kinatuwaan ng netizens ang cover ni Tom Rodriguez sa kantang Versace on the Floor ng singer-songwriter na si Bruno Mars. So baby, let's just turn down the lights and close the door. In-upload yan ni Tom sa pagsisimula ng Kwaresma at agad naging viral. Matapos umani ng 2.9 million views, gumawa si Tom ng reaction video sa kanyang pagkanta. Comment kasi ng netizens, mala Mickey Mouse daw ang cover ni Tom. Para kay Tom, okay naman daw ang pagkakakanta niya at pabirong sinabi, hindi Mickey Mouse kundi Chipmunks. Pero habang pinapanood na ang kanyang sarili, may na-realize siya. Ayaw nga, no? Oo nga, no? Wala, paano mag-delete? Wala, paano yung limi? Ma! Ma! Hindi ka ba nilalamig? Raining pa ba? Nako, ganyan nga ang hirit ng netizens ngayon sa OPM band na Lola Amor. Biro nila, baka pwedeng sisihin ang banda sa malalang init ngayon sa Pinas. After kasi ng hit song nilang Raining in Manila, kabilang naman sa upcoming debut studio album ng banda ang kantang Umiinit. Hindi naman nagpatalo ang Lola Amor sa kwelang banter. Ni-share nila ang isang paboritong post ng netizen sa may caption na, bakit parang kasalanan ko? With matching iconic meme pa yan ni Kapuso actress Bea Alonzo sa comment section.
May ilang mungkahi ang mga magulang ngayong naapektuhan ng mainit na panahon ng kalusugan at pag-aaral ng kanilang mga anak. At live mula sa Quezon City, may unang balita si Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan, ano-ano ang mga ito? Maris, iba-iba ang opinyon ng mga magulang kung dapat na ba na mag-online muna ang mga klase sa mga pampublikong paaralan ngayong nakakapaso ang init ng panahon. Ito'y matapos na balik eskwelahan na mga estudyante sa Quezon City makaraang kansalahin ang face-to-face kahapon. Ayon silang mga magulang dito sa Peñan Elementary School sa Quezon City, talagang ramdam na ng mga estudyante ang mainit na panahon sa loob ng mga classroom. Kaya ang sinasabi ng ilang mga magulang, sana raw pansamantala ay online muna ang klase habang mainit ang panahon. Mainit din umano ang naibubugang hangin ng mga nakalagay na ventilador sa bawat classroom. Pero ang ibang mga magulang, pabor pa rin sa face-to-face classes dahil iba pa rin umano ang pagtuturo sa loob ng paaralan. Sana lang umano ay gumagawa ng hakbang ang mga eskwelahan upang maginhawaan pa rin kahit na papaano ang mga estudyante. Ang ibang mga magulang, pansin nakakaunti ang mga pumasok na estudyante sa eskwelahan. Ito'y dahil nangangamba umano ang mga kagaya nilang magulang na baka tumaas muli ang temperatura at kailangan na naman na pauwi ng kanilang mga anak. Pakinggan natin ang ilan sa mga nakausap nating mga magulang. Okay pa rin naman po kung mag face-to-face, basta po well-instructed ang mga bata sa kung anong dapat nilang gawin pagka outside sila of the house or of the room or kahit nasa even sa room, basta alam nila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Hindi sila dapat mawalan ng tubig para hindi sila ma-dehydrate kung mainit. Tapos kung halimbawa naman din na mainit, meron sila laging on hand na pwede nila ipampaypay or something. Nahihirapan po sila, imbis na nagkaroon sila ng magandang sa katawan nila, sobrang mainit eh. Oo, kung sa bahay po may electric fan, may aircon naman dun sa bahay namin dun sa Luzon. Okay lang po, may computer naman sila doon, may computer yung bata doon. Samantala, tila excited naman ang sa pagpasok sa eskwelahan ang mga bata. Tila hindi nila lintana ang mainit na panahon na kanilang maranasan ngayong araw habang nasa eskwelahan. Maris? Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Another good news mga kapuso, pasok na rin po sa 2024 Paris Olympics ang Pinoy weightlifter na si John February Seniza. Yan ay matapos siyang maggogi sa qualification tournament na 2024 IWF World Cup sa Thailand. Nakuha ni Seniza ang ika-4 na pwesto sa men's 61 kg weightlifting category. Siya ay ika-8 dagdag sa pambato ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Una nang nag-qualify sa 49 kg weightlifting category si Rosie G. Ramos. Makakasama nila sa Paris Olympics sila EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finegan, Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.